Paalam sa pagkabata, kwentong Cebuano, salin ni Nazareno D. Bas, panamilit sa kabantano ni Santiago Pipito. Wala akong nakikitang pagbabago, tulad ng nagdaang mga madaling araw. Ang ginaw, katahimikan, dilim. Yun din ang bumubuo ng daigdig ng aking kamalayan. Maraming bagay ang dapat mailarawan, ngunit alam kong iisa lamang ang kahulugan ng mga iyon. Alam ko, sa kabilang silid, sa kwarto ni nanay at tatay, naririnig ko ang pigil na paghikbi. Umiiyak na naman si nanay. Ang sunod-sunod na paghikbi ay tila pandagdag sa kalungkutan ng daigdig. Napabuntong hininga ako, umiiling-iling. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakikita ang tunay na dahilan ng damdaming iyon na matagal nang umalipin sa kanya. Walang malinaw sa aking isipan. Mula sa aking pagkamulat, ang pagkainip ay kakambal ng aking buhay. Sa aking pag-iisa, di ko maiwasan ang pangarap na magkaroon ng batang kapatid na nag-aangkin ng mabangong hininga at taglay ang ngiti ng isang anghel. Ngunit ang damdamin ko'y tila tigang na lupang pinagkaitan ng ulan. Maliwanag na ang silangan nang ako'y bumangon. May bago na namang umaga, ngunit ang tanawin sa bahay ay walang pagbabago. Tulad ng dati, nakikita ko si nanay na nakaupo at nag-iisip sa may hagdanan. Nakatitig siya sa sampayan ng lambat ni tatay. At madalas ang kanyang pagbubuntong hininga. Matagal ko nang nakikita ang sampay na lambat, ngunit hindi ko nakitang ito'y ginagamit ni tatay. Noon ay walang halaga ito sa akin. Nagsimula ang pagpansin ko sa lambat, noong ito'y itinapon ni nanay, mga 2 taon na ang nakakaraan. Galit na galit si tatay sa ginawa ni nanay. Pinagbuhatan ni tatay ng kamay si nanay. Pagkatapos, ipinabalik kay nanay ang lambat sa sampayan. Hanggang ngayon ba hindi ka ba nakakalimot, Tomas? Alam ng Diyos na wala akong kasalanan. Ang kanyang ginawa ang siya mong ginawa tuwing ikaw ay darating sa madaling araw. Ang kanyang amoy ay isa ring amoy na galing sa dagat. Magkatulad ang inyong kinikilos. Sino ang hindi mag-aakala na siya ay hindi ikaw? Huli na nang malaman ko ang katotohanan. Huli na nang siya ay aking makilala. Totoong lumigaw siya sa akin, at mula noon ay alam mo na yun. Ikaw ang aking ibig, Tomas. Kailan mo pa malilimutan ang nangyari? Tuluyang umiyak si nanay. Umungon lamang si tatay. Nanlilisik ang mga matang tumingin sa lambat at pagkatapos ay gumaling sa akin. May ibig sabihin ang tingin niyang nag-aapoy. Maliban sa takot na aking nararamdaman ay wala akong naiintindihan sa pangyayari iyon. Mula noon ay hindi na ginalaw ni nanay ang lambat. Naluma na ito, ngunit buong buo pa rin sa aking paningin. Buong buo pa rin sa paningin ni nanay. Ano kaya ang misteryong napapaloob sa lambat na iyon? Alam kong alam ni nanay ang hindi ko nalalaman, at kailangang malaman ko ito. May karapatan akong makaalam. Nilapitan ko si nanay na malalim pa rin ang iniisip. Hinalikan ko ang kanyang kamay. May ibig akong itanong tungkol sa misteryo ng lambat. Ngunit nauntol ang ibig kong sabihin nang magpatuloy ang kanyang pagluha. Lakad na, Celso. Malapit nang dumating ang tatay mo. Sa labasan, sumalubong sa akin ang bagong araw. Tumingin ako. Maliwanag ang langit. Langit? May gumugulo sa aking kalooban. Kalawakan. Yan ang sabi ng aking guro sa ika-4 na baitang ng primarya. Yan ay hindi langit kundi hangganan lamang ng pananaw ng tao. Ang langit ay nasa tao. Hindi nakikita, hindi nahihipo, hindi naaabot. Naabot na kaya ni nanay ang langit? Ano pa ang hinihintay mo, Celso? Ipinahid ko sa mukha ang suot kong sando. Humakbang pagkatapos. Maya-maya'y tumakbo na ako ng matulin. Nasa dalampasigan ang mamimili ng isdang dala ng mga bangkang galing sa laot. Masasaya silang nagkukwentuhan habang hinihintay ang mga manging isda. Sumalampak ako sa buhangin.
malapit sa kinauupuan ng dalawang lalaking may katandaan na. Sa laot ako nakatingin at pinagmamasdan ang galaw ng mga alon na pandagdag sa kagandahan ng kalikasan. Napalingon ako nang makarinig ng tugtog ng gitara mula sa di kalayuang bahay pawid. At sabay kong narinig ang malungkot na awiting nagsasaad ng kasawian sa pag-ibig. At muli na namang naantig ang aking damdamin. Habang pinakikinggan ko ang malungkot na kundiman, umalingaw-ngaw ang mahinang pag-uusap ng dalawang lalaki sa tabo ko. Naririyan na naman siya. Talagang pambihira ang kanyang pagmamahal. Naniniwala akong nagpapatuloy ang kanyang pangarap habang di pa namamatay ang babae sa kanyang buhay. Hindi nawawala ang kanyang pag-asa. Kung kailan natutupad ang kanyang pangarap, Diyos lamang ang nakakaalam. Dinig na dinig ko ang mga kataga habang nagpapatuloy ang malungkot na kundimang naging bahagi na ng aking buhay. Tumayo ako at ibinaling ang paningin sa bahay pawid sa lilim ng kanyugan. Patuloy ang awitin. Kumakbang ako ngunit biglang napatigil sa harap ng dalawang lalaking may katandaan na. Naaalala ko ang sabi ni tatay, bawal pumunta sa bahay pawid. Mahigpit ang utos ni tatay. Nagbabanta ng pag-isa. Lumingon ako sa laot. Nasa malayo ang mga bangka ng mga mangingisda. Bumaling ako sa pinanggagalingan ng awit na ngayon gumaganda sa aking pandilig. At para akong hinihila, nakalimutan ko ang ipinagbabawal ni tatay. Mabilis ang aking paglakad at sa ilang saglit, kaharap ko na ang taong nagigitara at umaawit. May luha sa kanyang mga mata. Tumitig siya sa akin. Inilapag ang gitara sa ibabaw ng papag na kinauupuan. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa akin. Kinabahan ako. Umakma akong tumakbo ngunit nahawakan niya ang isa kong kamay. Nagpumiglas ako upang makawala sa kanyang pagyapon sa akin. Ngunit lalong humigpit ang kanyang pagyakap. Umiiyak ako. Ngumiti siya at binahid ang aking mga luha. Hinimas ang aking ulo. Unti-unting lumuwag ang aking paghinga. Nararamdaman ko ang kanyang pagmamahal nang tumingin ako sa kanya. Muli niya akong niyapos. Dalawin mo ko palagi, ha? Hindi ako kumibo. Tinitigan ko siya. Ang kanyang mga mata, ang ilong, ang labi, lahat parang nakita ko na. Saan? Alam ko na, sa salamin. Talagang siya ang nakita ko sa salamin na nakasabit sa dingding ng aming bahay. Napatingin ako sa dalampasigan nang marinig ko ang hiyawan. Nagdatingan na pala ang mga bangka at naguunahan ang mga mamimili ng isda. Nagmadali akong tumakbo upang salubungin ang tatay. Malayo pa ako nang makita ko siyang nakatayo sa may tinaungan ng kanyang bangka. Natanawan niya ako. Masama ang titig niya sa akin. Galit, kinabahan ako. Lapit rito, Celso! Malakas ang sigaw ni tatay. Nanginginig akong lumapit at bigla akong sinampal. Habang naglalakad ay sinalat ko ang pisnging nakatikim ng sampal. Talagang mahirap intindihin si tatay. Wala namang dahilan upang iwasan ko ang taong nasa bahay pawid. Di naman dapat katakutan ang kanyang mukha at boses. Bakit kaya hinihigpitan ako ni tatay? Matapos akong mag-almusal, nandoon na naman si tatay sa sampayan ng lambat. Nakatabako at nagtatagpi ng punit na bahagi ng lambat. Alam kong aabutin siya ng tanghali bago matapos ang kanyang gawain. Matapos makapananghali, siya'y matutulog. Pagkagising, maghahapunan. At di paganap ang gabi, balik na naman sa dagat. Yan ang buhay ni tatay at yan ang bahagi ng aking buhay. Sa aking kinauupuan sa may bintana, nakikita ko si nanay na nakaupo sa may hagdanan. Tahimik at nakatingin na naman siya sa sampayan ng lambat. Luhaan na naman ang kanyang mga mata. At naalala ko ang pangyayari noong itinapon ni nanay. Lahat may itinatagong kahulugan. At naalala ko ang nangyari kanina sa dalampasigan. Naalala ko iyong tao. Lumapit ako sa salamin sa dingding. Pinagmasdan ko ang aking sarili. Nakita ko sa aking isipan ang mukha ng tao. Unti-unting lumiwanag ang aking kamalayan. Biglang kumulo ang aking dugo habang iniisip ang nakasampay na lambat.
Nagdilim ang aking paningin. Nadama kong inihahanap ko ng katarungan ng aking kalagayan. Nagpunta ako sa kusinaan. Hinanap ko ang itak ni nanay na pangtibak ng kahoy. Bitbit ko ito at pinuntahan ang sampayan ng lambat. Pinagtataga ko ang lambat. Huwag, Celso, huwag. Naiiba ako sa aking pandinig ang pagsigaw ni nanay. Pati si tatay ay natigilan at nabigla sa aking ginawa. Ay, hindi ko pinandinig. Hinalibas ko ng itak ang lambat at saka lang ako tumigil nang ito'y magkagutay-gutay na at nagkalat sa aking paanan. Bumanhik ka, Isidra. Bumanhik ka na, habang ako'y nakapagbibigil pa. Ngunit, Tomas, wala siyang kasalanan. Maawa ka sa kanya. Dahan-dahan akong bumangon at sumuray-suray na lumapit kay tatay. Ngunit isang tadyak ang sumalubong sa akin. Napatihaya ako ngunit tinangka kong makatayo. Mabigat ang pakiramdam ko sa aking katawan at ako'y gumapang. Ngunit sinabunutan ako ni tatay at iningudngod sa lupa ang aking muka. Humihingal ako ngunit di ko makuhang umiyak. Nasasalat ko ang magkahalong dugo at pawis sa aking pisngi. Di ko pansin ang mga gasgas sa dalawang siko. Sa labis na panghihinay, umusad ako ng umusad. Hanggang sa nangangatog kong mga bisig ay yumapos sa mga binti ni tatay. Naramdaman ko ang panlalamig ng katawan at ako ay napahandusay sa kanyang paanan. Hindi ko na alam kung gaano katagal ang pagkawala ng aking malay. Naramdaman ko na lamang may maiinit na mga bisig na yumayakap sa akin. Kinusot ko ang aking mga mata. Sumalubong sa aking paningin ang maamong mukha ni tatay. Pagsisisi, pag-unawa, lahat ay kasalungat sa dati niyang gawa. Lalong humigpit ang kanyang pagyakap at kinabig ang aking mukha sa kanyang dibdib sa tapat ng kanyang puso. Matagal.